kanyang panahon. May mga masasakit na pangyayaring kailangang pagdaanan ng tao bago marating ang hinahanap na kaligayahan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Dolores sa ating dulang sa kanyang panahon. Parang awa mo na, Reynante. Huwag ka umalis. Kailangan ka namin ni Mayla. Tumigil ka na nga! Matagal na akong sukang-suka sa'yo! Hindi na kita mahal! Tanggapin mo na lang yun! Saan ba ako nagkulang? Naging mabuting kasama naman ako sa iyo sa mahabang panahon na pagsasama natin. Lahat ang pananakit mo sa akin, mga pambababae mo, tiniis ko lahat yun. Kaya nga ngayon, tinatapos ko ng pagtitiis mo. Iiwan ko na kayo ng anak natin. Paalam na sa kanya. Magsasama na kami ni Amparo. Huwag mo naman gawin ito, pag-iusap. Paano na kami mag-ina? Eh di maghanap buhay ka! Para may lamunin kayo! Umalis ka agad sa pintuan! Yan ang bagay sa'yo! Ang itulak! Masyado kang madaldal! Di mo ako mapipigil! Di mo ako mapipigilan sa gusto kong gawin! Kaya huwag mo na akong hatian! Iniwan na pala kayo ng magaling kong anak. Opo, Nanay Menang. Hindi po niya ako pinakinggan. Ang mga pagsusumamo ko. Napakawalang niya talaga ng lalaking yan. Ewan ko ba kung kanino nagmana sa pagiging babaero. Hindi naman ganon yung tatay niya nung nabubuhay pa. Napakasakit po, Inay. Mahal na mahal ko siya. Pagkatapos, pinagpalit lang ako sa babae na ako lamang niya sa sugalang pinupunsahan niya. Ay, naaawa nga ako't nahihiya sa iyo, Dolores. Dahil sa ginawa ni Reynante. Gustuhin ko man kayong kukupin ang aking ako Alam mo naman na hindi ko pwedeng gawin dahil nakatira lang ako sa bunsong kapatid ni Reynante. Naunawaan ko naman po kayo, Nanay Menang Paano na kayo ng apo ko ngayon? May pandemya pa naman. Mas mahirap ang buhay. Nagtitinda po ako ng kwek-kwek at sa malamig para po mabuhay kami. Sinong tumitingin kay Myla pag nagtitinda ka? Sumasama po siya sa akin, Nanay Menang. Pareho lang tayo, anak Bakit naman kasi inabutan pa tayo ng ulan sa pagtitinda? Wala pong ulan. Tapos ang lakas pa. Dapat hindi ka na sumama sa akin sa pagtitinda Ayan tuloy, giniginaw ka rin. Hindi bale ako, kaya ko. Sandali, kukuha ko ng mamalit na tindamit, ha? Dito ka lang, anak. Gagawa rin ako ng kape para mainitan ng tiyan natin, ha? Opo, Nay. Oo. Ayla, anak. Nagluto ako ng lugaw para makain natin bago tayo uminom ng gamot. Ayaw ko pong kumain, Inay. Hindi ko po palasahan ng lugaw. Ganon din ako, anak Pero kailangan natin piliting kumain. Dahil masamang uminom ng gamot na wala naman ng sikmura. Ang sakit po ng katawan ko, Nay. Ilang araw na kami ganito ng aking anak. Sana naman po gumaling na kami. Nay, ang sakit po ng ulo ko. Talaga?
Gagaling din tayo. Basta kailangan makainom tayo ng gamot. Dolores! Dolores! Si Kapitan Manuel ito, nariyan ba kayo? Kapitan, pasok Tapos ko na? kayo. Oo. Ha? Hindi ho nakalak yung pinto. Sige. Dolores. May dala kaming groceries. Pinamimigay namin ito sa mga kabarangay natin na naapektuhan ng pandemya. Ha? Salamat po. Oh, teka. May sakit ka ba? Ha? Ang totoo po, kaming dalawa ng anak ko yung may sakit. Ilang araw na po kami inuubo. Naku. Ganun ba? Nisipon pa ho. At saka nilalagnat. Ano? Abay, Masakit din ho yung katawan namin. Wala rin ho kaming ganang kumain. ako mabuti pa ipasuri ko kayo. Baka kung ano na yung sakit ninyo ah. Kapitan, kumusta na po ang manugang ko't apo? Aling Menang, ayon sa pagsusuri sa kanila, positive sila sa swab test. Ano pa? Oo, may COVID ang mag-ina. Kaya hindi na sila pinauwi pa ng mga sumuri sa kanila. Diyos ko, ay kawawa naman sila. Nasaan ba si Reynante? Kailangan malaman niya ang nangyari sa kanyang mag-ina. Delio, Kayo pala, Aling Mena. nasan si Reynante? Nasaan na siya? Sabihin mo. Wala ho siya rito. Hindi po sila dito nakatira. Sabihin mo sa akin kung saan siya makikita. Ay, naku, walang yang yun. Hindi magkakasakit at mauhospital ang kanya mag-ina. Ha? Kung naging mabuti siyang ama. Naku, Bakit ho? Ano ba nangyari kina Dolores? positive sila. My God! Oh, Diyos ko. Hindi ko po alam kung ano nangyayari ngayon sa aking anak. Dahil magkahiwalay po kami. Pero nakikiusap po ako. Pagalingin mo po kami ng anak ko sa karamdamang ito. Kung kukunin mo po ang isa sa amin, malulungkot at masasaktan ng labis ang maiiwan. Oh, Diyos ko. Kaya ko po magtiis ng hirap. Makita't makapiling ko lang muli ang aking anak. Wala naman pong imposible sa iyo, Panginoon. Dahil makapangyarihan ka. Para mo na pong awa. Pagalingin mo po kami ni Mahila. Walang hiya ka. Nay, bakit niyo ako sinampal? Pinuntahan niyo ba ako rito para sampalin lang? O inutusan kayo ng madrama kong asawa? Lahat ng kalukuhan at kawalangian mo, tiniis ni Dolores. Pati na pag-iwan mo sa kanila ng apo ko. Kung gano'n, bakit kayo narito? Nagagalit pa kayo sa akin? Talagang inalam kita. Para sabihin sa iyong kalagayan ng iyong magina. Sabi ko kay Dolores, Nay, bahala na siyang maghanap buhay para may makain sila. Napakasama mo talaga. Irresponsable ka. Ewan ko lang kung patahimikin ka ng budhi mo kapag namatay ang iyong magina. Nay, ano bang... May COVID sina Dolores at Myla. Ha? Positive sila at nasa ospital ngayon. Huh? Ano? Naglinis kay kamo sa bahay ninyo ni Dolores? Oo, Delio. Nagpunta din ako sa ospital kung saan sila nakakonfine. Ano nangyari? Hindi ko sila nakita. Hindi pala sila pwedeng dalawin. Oo naman. Ganong kahigpit sa mga may sakit ng COVID-19. Alam mo, Delio, naawa ako sa akin mag-ina eh.
Ngayon ako nagsisisi sa mga ginawa ko sa kanila. Lalo na kay Dolores. Mahabang panahon ko siya sinaktan. Alam mo, pangako ko sa Diyos, pagalingin lamang niya mag-ina ko. Talagang magbabago na ako. Pare, ito pa rin mo yan. Huwag mong gawing biro ang ipinapangako mo sa Diyos. Dahil baka sa susunod, mas grabe pa dyan ang mangyari. Ito sa puso ko ang pangako ko, Delio. Mayla, anak. Oh, anak ko. Salamat sa Diyos. Magaling na tayo. Opo nga, Nay. Ngayon, magkakasama na po tayo ulit. Alam niyo po, na-miss ko po kayo. Ako rin naman, anak. Miss na miss kita. Hindi bale. Ngayon, makakauwi na tayo sa bahay natin. At hindi na tayo maghihiwalay na muli. Dolores! Myla! Si Lola May, Nay. Nalaman ko kay Kapitan Manuel na magaling na kayo nitong apo ko. At ngayon ang labas nyo ng ospital. Kaya naman nagpunta na kami rito para sunduin kayo. Kami, ho? Oo. May kasama kayo? Ako, Dolores. Si Tay. Reynante, bakit ka sumama kay inay? Para humingi ng tawad sa inyo. Nag-ating anak. Ha? Ibig niyo po bang sabihin, hindi niyo na kami iiwan ni Inay? Oo, anak. Kung patatawarin ako ng nanay mo. Reynante. Nang malaman kong nagka-COVID kayo ni Myla, nag-alala ako. Pinagsisihan ko ang pagkakasala ko. Kaya hiniwalayin ko na si Amparo. Nangako ako sa Diyos na pagalingin lamang niya kayo. Talagang magbabago na ako. Kaya sana, Dolores, bigyan mo ako ng pagkakataon na ito pa rin ang mga pangako kong Oo. Reynante. Handa akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Sa kanyang panahon, may mga taong agad na hinahatulan ang kanyang kapwa sa kilos at panlabas na anyo nito. Kaya naman kadalasan, nakasasakit sila ng damdamin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Adele sa ating dunang sa kanyang panahon. Adele, anak! Luto na itong arroz caldo! Ay, naku. Tamang-tama, Nay. Nakabili na ako ng pandesal. Dinala ko na nga ako doon sa burol ng nanay ni Marie. Ay, sige. Dadaling ko na ito doon para makakain naman ng mga naglalamay. Ako na lang mo. Ha? Napahagod na kayo sa pamamalengke pagluluto eh. Magpahinga na muna kayo. O siya, sige. Pero sasaglit ako doon mamaya. Okay po. Sasabihin ko kay Marie. Ay, kawawa naman si Marie. Mabait naman siya. Ngunit mukhang sinusubok ng kapalaran. Magkasunod na pumanaw ang kanyang mga magulang. Iyak nga nang iyak hanggang ngayon na eh. Dahil doon, napabayaan na niya ang trabaho niya sa pabrika. At ilang buwan na rin ang utang niya sa paupahan mong bahay. Naunawaan ko naman ho siya. Ako man yung lumagay sa katayuan niya eh. Mas uunahin ko kayo kaysa doon sa bahay natin. Ano na nga ba ngayon ang balak niya? Eh, hindi ko pa po tinatanong eh. Gusto ko po munang tulungan siyang mailibing yung nanay niya. Nailibing na si Inay, Ate Adele. Mag-isa na lang ako ngayon. Wala na akong kasama sa bahay. Dahil ilang buwan na rin patay si Itay.
Marie, kung nalulungkot ka at nahihirapan ka mag-isa, hindi, doon ka muna sa amin para meron kang kakwentuhan. Salamat, Ate Adele. Napakarami niyo na nagawa ni Aling Toyang para sa amin. Malaki na rin ang utang ko sa iyo. Huwag mong intindihin yun. Ang isipin mo ngayon, makabangon ka at makapagsimulang muli. Hindi ko nga alam kung paano gagawin ko eh. Paano ko gagawin yun? Nalaman ko na kasi na tinanggal na ako sa pabrika dahil sa tagal na hindi ko pagpasok. Wala naman silang konsiderasyon. Eh, siyempre, nagkasakit yung mga magulang mo eh. Magkasunod pang namatay. Kaya mo nagawa yun. Hayaan mo. Makakahanap ka rin na ibang trabaho. May awa ang Diyos. May sinabi sa akin yung isa kong kaibigan na DH sa Hong Kong. Nangangailangan daw ng isa pang katulong ang amo niya. Parang gusto kong subukan. Ako, mahirapan ka dun. Sanay naman ako sa hirap, ate. Kaya lang parang gusto ko subukang trabaho dun para makabayad sa mga utang ko. At para makalimutan na rin ang lungkot dahil sa pagpanaw ng mga magulang ko. Sa bagay, may katwiran ka. Konti lang naman daw ang gagastusin ko eh. Dahil direct hire daw ako. Pero problema ko pa rin yung konting panggastos. Ano? Gusto mong pakasal na tayo, Oscar? Oo, Marie. Total, mag-isa ka na. Wala nang mga magulang mo. Malulungkot ka lang kung mananatili kang nag-iisa. Pero kamamatay lang ni na inay at itay. Hindi rin ako magiging masaya kung magpapakasal tayo sa ganitong panahon. Magiging masaya ka, Marie. Lahat gagawin ko para maging maligaya ka sa piling ko. Kaya pumayag ka na. Pasensya na, Oscar. Pero hindi pa ako handa. Ayoko namang mag-asawa dahil lang sa ulilang lubos na ako. May iba pa akong gustong gawin ngayon. Ano yun? Ang mabayaran ng mga utang ko. At magagawa ko yun kung mangingibang bansa ako. Gusto mong mag-abroad? Ano, Oscar? Gusto mag-abroad ni Marie? Oo, Diego. Para daw mabayaran yung mga pagkakautang niya dahil sa pagkakasakit at pagkamatay ng mga magulang niya. Paano yan? Di magkakalayo kayo na matagal. Kaya nga malungkot ako eh. Hindi ko gustong gagawin niya. Pero ayaw naman niyang papigil. Hindi ko naman kasi siya kayang tulungan na magbayad ng mga utang niya. Pare, hindi kaya sinusulsulan siya ng kasera ng tibo para gawin yun? Si Adele? Oh, tombo yun, di ba? Ay, At close kay Marie. Kaya pwede niyang gawin yun. bakit naman niya gagawin yun? Oscar, doon pa lang sa lamay ng nanay ni Marie, halata ko ng kursunada siya ng tomboy na yun. Ano? Baka sinusulsulan niya si Marie na lumayo sa iyo. Nang sa ganun, magkaroon silang pagkakataon na maging sila ng nobya mo. Kaya kung ako sa iyo, pare, huwag kang pumayag na umalis si Marie. Pilitin mo siya, napakasal na lang kayo. Paano kung hindi siya pumayag? Papayag si Marie kung talagang mahal ka niya. Lester, may dala ka na naman pasalubong sa amin, inay. Nag-abala ka na naman. Masaya ako sa ginagawa ko, Adele. Hindi ito kaabalahan para sa akin. Pero alam ko kung bakit mo ginagawa yan. Naliligaw ka sa akin. Hindi naman masamang magpakita ng pagmamahal, di ba? Hindi kasalanan yon. Pareho naman tayong walang pananagutan. Oo nga. Pero hindi naman lihim sa'yo yung damdamin ko, di ba? Ang puso ko, pusong lalaki. Ikaw na rin na may sabi, Adele. Gusto mong lumaya sa nararamdaman mo yan. Dahil mali at kasalanan sa Diyos yan.
Tama ka. Pero, Lester, di pa ako malaya. Katunayan, meron akong mahal na iba. Pilit ko ng pinaglalabanan yun eh. Pero, ayokong paasahin ka. Hindi mo naman ako pinaasa. Ako ang may gustong umasa at gawin ito. Dahil naniniwala ako na walang imposible sa Diyos. Malay mo, palayain ka niya sa pagiging pusong lalaki mo para sa akin. Lester, Kaya, hayaan mo na lang akong magtiyaga, Adele. ito na yung perang magagamit mong panggasto sa pag-abroad mo, Marie. Maraming salamat, ate. Pangako, lahat ng utang ko sa'yo, babayaran ko kapag nakapagtrabaho na ako doon. Huwag mo isipin yun. Di naman ako nagmamadaling bayaran mo yun. Tama ang aking anak, Marie. Ang mahalaga sa amin ay matulungan kang makabangon. Maraming salamat po sa inyo, Aling Toyang, Ate Adele. Napakabuti niyo po talaga. Basta, lagi mong ingatan ang sarili mo doon, ha? Oo, ate. Madalas ko rin kayong tatawagan. At huwag mong kalilimutang laging tumawag sa Diyos dahil siya ang tunay na makapag-iingat sa'yo. Adele, sandali nga. Oh, ikaw si Oscar, di ba? Yung nobyo ni Marie. Buti natatandaan mo pa ako. Matandain naman ako sa mukha, Oscar. O, anong kailangan mo sa akin? Bakit ba gusto mong umalis ng bansang nobya ko? Binigyan mo pa siya ng panggastos. Di ako may gusto noon. Si Marie, tinulungan ko lang siya. Sinungaling! Talagang gusto mo siyang mapalayo sa akin. Sa ganon, magkaroon ka ng pagkakataong dumiskarte sa kanya. Ay, nagkakamali ka, no? Kaibigan lang ang turing ko kay Marie. Kung talagang totoo yan, layuan mo si Marie at kunin mo ang perang ibinigay mo sa kanya. Ay, hindi ko pwedeng gawin yun. Ganon. Ayoko sumama ang loob niya sa akin. Sinasabi ko na nga, be. Gusto mo nobya ko eh. Gusto mo si Marie. Sinuntok mo ko. Dahil niloloko mo ako! Kunwari lang ang pagtulong mo kay Marie para makuha mong loob niya at mailayo mo siya sa akin. Itong tandaan mo, Tomboy. Sa oras na malaman ko na kayo na ni Marie, papatayin kita. Tandaan mo yan! Walang niya ka! Adik ko, bakit mo sinampan? Sama mo! Sinuntok mo si Ate Adele! Pinahiya mo ako sa kanya! At nagsumbong pala sa yung tomboy na yon. Hindi siya nagsumbong! Nakita na yung sa kapitbahay nilang ginawa mo! At siya nagsabi sa akin! Kaya napilitan na magtapat si ate! Bakit mo ginawa yun, Oscar? Naging napakabuti ni na Ate Adele at Aling Toya sa akin! Wala silang ipinakitang hindi maganda! Marie, Pero ikaw, nobyo ko pa lang kung mas nakakaalam mo kung sino ka na. patawarin mo ako. Nagselos lang ako. Ayoko kasing umalis ka ng bansa. Sa ginawa mo, sinira mo ang pagtingin ko sa'yo. Marie! Umalis ka na, Oscar. Ha? Ayoko na makita ka pa. At wag mo na rin gugulin pa si Ate Adele. Dahil sa oras na malaman ko may ginawa ka pang masama sa kanya, ako mismo, ako ang magsusumbong sa'yo sa mga pulis! Huwag mo sanang kalilimutan ng mga payo namin sa'yo, Marie. Lagi kang mag-iingat. At huwag mong pababayaan ang sarili mo. Opo, Aling Toyang. Mamimiss ko po kayo ni Ate Adele. Mamimiss ka rin namin, Marie. Bale, mabilis naman lumipas yung panahon eh. Magkikita ulit tayo. Oo, ate. At saka lagi ko kayong tatawagan. Paano nga pala si Oscar? Kinalimutan ko ng barbadong yun. At ang mapanghatol na yun, ate. Siguro kaya nangyari to upang makita ko ang tunay niyang ugali.
Si Marie ba yung kausap mo sa cellphone, anak? Opo, Nay. Oh, kumusta naman daw siya? Ayos pa rin po dahil mabait naman daw yung amo nila. Natutuwa ako sa batang yun. May isang salita. Nakabangon na siya ngayon. Nabayaran na niya lahat ng mga utang niya. Hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Ay, teka nga pala. Bakit nakabihis ka? Aba, at naka-makeup ka pa. Mamasyal po kami ni Lester, Nay. Napapadalas yata ang pamamasyal ninyong dalawa. Kayo na ba, anak? Di pa po. Oh. Pero malapit na. Bala ko na po siyang sagutin sa birthday niya. Aba, magandang regalo yan, anak. Sigurado ka ba na malaya ka na sa pagiging pusong lalaki mo? Opo, Nay. Si Lester na ngayon ang nasa puso ko. At hindi na si Marie. Pinalaya ako ng Diyos sa mali kong damdamin para kay Marie. At yun ay dahil nagtagumpay ka sa pagsubok sa'yo ng Diyos. Sa kanyang panahon. Ano nga ba ang tunay na sukatan ng kaligayahan? Pag-ibig na wagas? O mga materyal na bagay? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Shirley sa ating tunang sa kanyang panahon. Tristan, bakit mo matamlay ka? May problema ba? Meron. Bakit ano yun? Tuwing namamasyal tayo rito sa mall, lagi akong kinakabahan. Ganun talaga. Para ka namang hindi sanay. Ayun na, doon tayo sa bandaron. Naku po, sinasabi ko na nga, be. Ano ba? Bakit ka napahinto at nagkakamot ka pa ng ulo? Siyempre, dahil malaki na naman ang malalaga sa akin. Ika na, dami pang arte. Tara na! Oo, Hoy, dali, bilisan mo paglalakad. butas na naman ang bulsa ko nito. Okay, nandito na tayo sa jewelry store. Oh my God. Diyos mio, nakakalula ang mga presyo dito. Hoy, don't worry. Hindi naman ako pipili ng mali. Uy, tingnan mo isang to, oh. Ang ganda ng necklace, di ba? Yan, maganda nga pero hindi magandang presyo eh. Nge, para 30,000 lang naman eh. Mura na nga yan. Dahil mabigat yung bato niyan. Diamond. May pendant. Oh, Mabigat nga ang bato pero mabigat din sa bulsa. ako ba? Wala akong dalang cash na ganyang kalaki. Eh, Kailangan ko munang mag-withdraw sa ATM. huwag ka na mag-withdraw. Ha? Gamitin mo na lang yung credit card Yung- mo. ha? Oo, sige na. Bilhin na natin ito ngayon. Wow! Ang ganda naman ng necklace mo! Diba? Mukhang mamahalin yun, ah! Siyempre, 30,000 yata ang bili dito ng jowa ko. Kung swerte mo talaga kay Tristan. Para ka tumama sa loto. Halos nagkaroon ka na ng lahat ng gusto mo. Damit, sapatos, accessories, and jewelry. Kaya nga siya sinagot ko dahil alam ko kaya niyang ibigay yung mga bagay na gusto kong makamit. Pero, ang tanong, mahal mo ba naman siya? Depende. Depende. Saan? Depende kung gaano kahaba ang PC niya. Dahil pag naubos ang pera niya, sorry na lang siya. Pare, kamusta na ang girlfriend mong Bill Moco? Ano yun? Bilmo ko pa rin. At habang tumatagal, palaki ng palaking gastos ko. Iyon naman talaga ang dapat mong asahan. Dahil nung naniligaw ka pa lang, ang laki na ng gastos mo. Di lalo na nga yung girlfriend mo na siya. Oh, sinabi mo pa. Sumasakit na nga ulo ko eh. Tagay mo na, pre, tagay. Oh, sige. Ayan. Nom. Sulit naman ba ang gastos mo?
Nakascore ka na ba? O siyempre naman. Papayag ba naman akong gumastos ng gumastos kung hindi ko siya matitikman? Yung! Yan nga lang, simula nang may mangyari sa amin, alam mo, lalo siyang naging demanding. Baka mamulubi ko balang araw eh. Pero pre wag mo naman sanang mamasamayin ang sasabihin ko. Sige lang. Alam mo, hindi kasi magkasinta ng tingin ko sa relasyon nyo. Ha? Para kasi siyang isang pokpok at ikaw ang kanyang exclusive customer. Para naman. Oo, may katumbas na halaga ang bawat yakap at halik niya. Lalo na ang pagkembot niyo sa kama. Bagay, kahit naman ako parang ganun ang tingin ko sa relasyon namin eh. Paano kung may makita siyang mas makwarta kaysa sa'yo? Ha? Di sorry ka na lang. Ano ba pinakain sa'yo ng babaeng yon? Ganun na lang pagka humaling mo sa kanya. Huwag niyo na pong intindihin yun, Nay. Maliit na bagay lang naman po yun. Ano maliit? Ang laki na kaya na nahuhutot sa'yo ng malditang yon. Don't worry, Ma. Ako na akong bahala. Pinagbibigyan ko lang po siya dahil masyado siyang makulit. Ang sabihin mo, uto-uto ka talaga. Ay naman. Kaya nga hindi na ako magtataka kung mamulubi ka balang araw. Hoy, Waldo, kumusta ka na? Tagal mo nawala Nalibang kasi ako sa Europe, pero Wow. namiss ko ang Pilipinas, kaya eto, magbabakasyon ako rito ng 2 months. Namiss mo ang Pilipinas? Pero ako, di mo ba ako na-miss? Oh, kaya nga ikaw ang una kong pinuntahan eh. I missed you so much. Kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? Meron na eh. Ganun ba? Hmm. Sayang naman. Pwede mo ba akong maging kabit? Madali akong kausap. If the price is right, why not? Shirley, may nagsabi sa akin, may nakakita sa iyo sa isang sikat na restaurant. Nagsama kang lalaki. Huh? Totoo ba yun? Ang galing naman ang bubuit mo. Sino bang malitas yung nagsabi sa'yo niyan? Hindi na importante yun. Ang sabihin mo sa akin, sinong lalaking yun? Don't tell me siyang ipapalit mo sa akin. Bakit naman kita papalitan? Kung pwede naman kitang dagdagan. Ganon. Oh! Ano ba? Bakit hinunto mong kotse? Bumaba ka na. Malamang na mas maganda ang coach niya. Kaya doon ka na sumakay. O baka naman, nasakyan ka na niya. Okay, fine. Sige, goodbye and good luck. Believe na talaga ako sa'yo, Sherry. Biruin mo, niragawa ka ni Waldo ng ganito, kaganda kotse. Yes. Mukhang mas okay nga siya kesa kay Tristan, ha? Actually, pangatlo na tong regalo niya sa akin. Oh. Nauna niya na akong binili ng bagong cellphone at saka bagong laptop. Ay, naku, wala na talaga akong masabi. Pet malukha, girl! You're the best! Pipili rin lang ako ng ipapalit kay Tristan, di doon ako sa big time. Ibang klase ka talaga. Ang galing mo maghukay ng ginto. Isa kang professional gold digger. Oo naman. Pwede rin kayang karirin ng pagiging gold digger. At kung maghuhukay din lang ako, di lalaliman ko na. Pero ingat lang, Shirley, ha? No. Dahil baka dumating ang panahong libingan mo na palang hinuhukay mo. Ano? Babalik ka na sa Europe? Na-extend na nga ang bakasyon ko dito dahil
3 buwan na ako ah. Paano yun? May problema tayo. Anong problema? Buntis ako. Kailangan mo akong panagutan. Hindi pwede. Ano? May pamilya na ako sa Germany. Bakit hindi mo sinasabi sa akin na may pamilya ka na? Papatol ka ba sa akin kung sasabihin ko ang totoo? Ayop ka! Niloko mo na pala ako! Paano na ako ngayon? Anong gagawin ko? Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Yun na nga ba ang sinasabi ko eh. Naisahan ka na ng kulokoy na yun. Alam mo, Elma, tama ako. Mukhang nakarma na ako. Sabihin na lang nating ilang material na bagay ang naging kapalit ng panluloko niya. Yun nga, isa ko pang problema. May notice na sa akin yung car dealer. Ha? Hindi pala kasya pagkabili ni Waldo doon sa kotse na yun. Hulugan. At dahil wala akong pambayad monthly, siguradong mahahatak din sa akin yung kotse. Ay, nako! Minamalas ka talaga. Or, should I say, sinisingil ka ng tadhana sa iyong pagiging materialistic. Ewan ko. Ewan ko, Elma. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Alam mo, walang ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo at ang pamilya mo. Sana, Shirley, magsilbing aral sa'yo ang pangyayaring ito. Sa kanyang panahon, may mga nakaraan na nagbabalik sa kasalukuyan para sa isang katarungan. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Noli sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang ganda pala ng yaya ni JR, Ate Grace, Kuya Noli. Aba, at mukhang nagka-crush ang bayaw ko kay Lucy, Noli. Swerte ni Lucy. Bihirang magka-crush tong si Charles eh. Puro pag-aaral nga inintindi nito eh, kaya nakagraduate ng maaga, nang walang nobya. Di gaya mo, no, Kuya? 10-5 sa iyong class. Pati ng girlfriend mo. Ikaw talaga, Charles. Noon yun. Nagbago na ako. At yun, ay mula nang pakasalan ko tong hipag mo. At sana nga, forever na yung pagbabago mo. Ang sarap ng pagkakatimpla mo dito sa sinampalukang manok, Lucy. Tama. Ang linamnam eh. Salamat, ha. Lagi na lang ikaw ang nagluluto ng hapunan natin. Eh kasi naman, Ate Grace, alam kong pagod na kayo ni Kuya Noli galing sa trabaho. At saka wala naman po ako masyadong gawa dito. Kaya okay lang, kahit ako na po yung magluto. Ang sipag mo talaga. Mabuti na lang dito ka napunta sa amin. Swerte namin. Pinakakala mo, Noli. Oh, kumusta na nga pala si JR? Ay, tulog po. Kaya nga po nakapagluto ako, ate. May yaya na pala kayong nakuha para sa apo ko, Grace. Opo, Itay. 1 buwan na rin po sa amin si Lucy. Paano mo naman siya nakilala? Rekomendado ba siya ng kaibigan mo? Ay, hindi po. Minsan po kasi, namili ako. Nahirapan ako dahil ang dami kong dala. Tinulungan ho niya ako. At nalaman ko na naghahanap siya ng trabaho. Kaya kinuha ko na ho siya. Oo, hindi mo pala siya personal na kilala. Hindi po. Pero mabait naman ho siya eh. Masipag at mapagkakatiwalaan. Sa 1 buwan niyang pagtatrabaho dito eh, wala naman ho kaming maipipintas sa kanya. Hindi pa rin kayo nakatitiyak, anak. Kaya mag-iingat kayo. Isa pa, maganda yung si Lucy. Baka mamaya mahulog dyan ang asawa mo.
Itay, nagbago na po si Noli. Pinatunayan niya sa akin yon sa loob ng 2 taon namin pagsasama. Kaya wag na ho kayo mag-alala. Sana magustuhan ni Lucy itong pasalubong kong pizza. Sana ito na ang simula ng pagiging malapit niya sa akin. Kasi lagi na lang niya akong iniiwasan kapag gusto kong makapagkwentuhan sa kanya. Dito na ako sa kusina. Tatawagin ko na siya. Oo, Aling Rita. Ba? Sigurado magugustuhan mo yun. Dadaling kong sanggol sa'yo. May kausap si Lucy sa cellphone. Huwag kang mainip. Magugulat ka na lang isang araw. Dala ko na yung bata. Oy, basta ha? Handa ako na rin ko. Sino kausap niya? At bakit ganun ang sinasabi niya? Nagbebenta ba siya ng bata? Nagkukulungan ako tungkol sa mga narinig kong sinabi ni Lucy sa kausap niya sa cellphone. Dapat ko bang sabihin yun kina kuya? Charles, Ah, parang malalim ang iniisip mo ah. ikaw pala, Kuya Noli. Nakita kita rito sa sala. Parang may malalim na iniisip kaya ilapitan kita. May problema ka ba? Wala naman, Kuya. Huwag mong sabihin sa akin si Lucy ang nagpapagulo sa isip mo. Hindi. Nawala na nga ang crush ko sa kanya. Talaga ah. Siguro may nakita ka ng mas maganda. Wala naman. Basta kusa na lang na walang feelings ko. Hindi ka pa nga seryoso kung ganon. Siguro nga. Sige, Kuya. Matutulog na ako. Noli, Noli, gumising ka, Noli. Noli! Bakit ba, Grace? Naman tayong pasok ngayon sa office ah. Tulog ba tayo? Si JR, nawawala. Ha? Ano sinabi mo? Sigurado ka ba? Kanina pa ako gising, Noli. Hinanap ko sila ni Lucy sa labas. Nang makita ko wala sa kuna niya si JR. Pero wala sila sa labas. Ipinagtanong ko na rin sa mga kapitbahay pero hindi sila nakita. Si Charles, ginising mo ba siya? Yun na nga isa pa eh. Wala rin ang kapatid mo. Bakit mo ninakaw ang anak ng amo mo, Lucy? Ito lang ang paraan, inay, para maiganti ko si Ate Daisy. Anong ibig mong sabihin? Si Noli ang naging nobyo ni ate na nanloko sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Ano? Nabasa ko yun sa diary ni ate. Kaya nang malaman ko, pinlano ko nang hanapin ng lalaking yun at ang pagganti sa kanya. Sana naman, anak. Kinalimutan mo na ang lahat. Wala rin namang mangyayari. Patay na ang ate mo. Hindi. Kailangan mabigyan ng katarungan ng sinabi ni ate. Anak, makukulong ka sa ginawa mo. Hindi nila ako makikita. Hindi nila alam ang lugar natin. At ang batang ito, ibebenta ko para hindi na makita pa ng kanyang mga magulang. Matakot ka sa Diyos sa gagawin mo, anak. Hindi mo maipagbibiling pamangkin ko. Charles, sino ka? Ako pong kapatid ni Noli. Parang awa mo na. Kunin mo na yung pamakin mo. Ano pag-iusap? Huwag niyo ipabilang ko ang anak ko. Pero lang ang nag-iisa kong anak. Nagawa lang niya kunin ang pamangkin mo dahil sa labis na awa sa sinabi ng kanyang ate. Mabuti na lang. Nakita mo si Lucy nang kunin niya si JR sa kwarto namin ng ate mo. Sinubaybayan ko siya, Kuya. Dahil na rin sa narinig ko mga sinabi niya sa kausap niya sa cellphone. Kasalanan mo to, Noli. Kaya muntik na nawala sa atin ang ating anak. Mapaglaro ka kasi sa pag-ibig. Grace, alam mong nagbago na ako. Si Lucy, siya ang may kasalanan. Kaya dapat siyang makulong. Kung ipabibilanggo mo siya, dapat kayo makulong. Grace, Dahil ikaw ang may kasalanan. Kaya nagpakamatay ang kapatid niya.
Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa puntod ng anak ko? Siya si Noli, inay. Ikaw? Naparito po ako para humingi ng tawad kay Daisy. At maging sa inyo na rin. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na mawala ang anak ko? Alam mo kasakit? Dahil sa'yo, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil nagpakamatay ang ate ko nung iwan mo. Napakasama mo. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na gagawin niya yun. I'm sorry. Alam ko, kahit magalit pa kami sa'yo, wala na rin namang mangyayari. Dahil wala nang anak ko. Ayoko na rin mabuhay pa kami ni inay sa galit. Kaya sige, pinatatawad ka na namin. Saan ka galing, Noli? Sinunod ko ng sinabi mo. Inalam ko ang punto ni Daisy. Nagpunta ako doon. At dinatnan ko doon sina Lucy at ang kanyang ina. Humingi na ako ng tawad sa kanila. At anong nangyari? Nagkapatawan kami, Grace. Kaya magaan ang kalooban ko. At sana, huwag ka na rin magalit sa akin. Patawarin mo na rin ako. Kanyang panahon. May mga taong kung titingnan ay sarap sa biyaya at maging sa pagmamahal. Paano nga ba silang dapat mabuhay? Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Nympha sa ating dulang sa kanyang panahon. Yung nailibing na ang tatay mo, Nympha, dapat na nating pag-usapan ito. Ano po yun, inay? Alam mo naman, noon pa man alak na naging pamilya ng tatay mo, di ba? Kaya nga naging miserable ang buhay natin. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa tapos high school. Opo. Ngayong wala na siya, tinanggap ko ng pag-ibig ni Lucas. At magsasama na kami. Mag-aasawa na po kayo kaagad? Dito po siya titira? Hindi kami dito titira. Tatama na ako sa kanya. Bukas na ang alis namin. Ay, paano naman po ako? Aba, maya ka naman. Malaki ka na, no? Kaya mo nang kumayod para mabuhay ka. 17 anyos ka na. Pero kailangan ko pa rin kayo, Nay. Huwag naman po mo iwan. Pag kailangan si Itay, dapat kayo iwan niyo rin ako. Huwag naman po. Paawa ka naman sa akin. Mahabang panahon na ako naghirap sa ama mo. At maging sa pag-aalaga sa'yo. Aba, may panahon naman para lumigaya ako at guminhawa. Naghahanap ka ikaw ng trabaho? O bakit? Iniwan na po ako ni Inay, Aling Alasyang. Sumama na po siya doon daw po kay Ma'am Lucas. Pinabayaan ka pa? Kaya ang bata mo pa. Hindi mo niya naisip na baka mapahamak ka. Aling Alasyang. Ay, nako. Bueno, bakante yung isang tao pa ko rito. Bibigay ko sa iyo yun. O magkano po kaya ang upa? Kasi po,
Iiwan ko po yung para namin dahil hindi ko po kaya bayaran yun. Mura ko lang ibibigay sa iyo yun. 1,000 lang. Kasama na ilaw at tubig. Saka mo na bayaran yan. Pag may trabaho ka na at nakasahod na. Maraming salamat po, Aling Adyang. Malaking tulong po sa akin yun. Problema ko rin po talaga ang murang tirahan eh. Ay, pasensya ka na ha. Wala pa kasi akong alam na maaaring mong pasukan eh. Pero lumipat ka na dito. Mahirap kasi na mag-isa ka sa lugar niyo. Baka mamaya mapahama ka. Buti naman. Nakalipat ka na ng tirahan. Mahirap nga kasi doon sa lugar niyo eh. Nakakatakot. Baka ma-rape ka pa. Ang problema ko ngayon, Andy, trabaho. Trabaho. Eh kung gusto mo, doon ka na lang sa computer shop ng tita at tito ko. Naghahanap sila ng magbabantay nun sa hapon hanggang 11 p.m. Ha? Magkano kaya ang papasahod nila? Kasi kailangan ko ng panggastos eh. Ilang buwan pa bago ako matapos ng high school. Sabi ni tita, 3K daw tuwing kinsenas. Pero libre merienda at hapunan. Ano pa ka? Oo, para may panggastos na ako araw-araw at pambayad na rin sa bahay ni Aling Adyang. Yun ba? Halika, pasok ka. Sabi niyo po sa text niya sa akin, tawag niya po ako. Bakit po Aling Adyang? Nakita ko kasi maaga kang umuwi. Wala po kaming teacher sa last subject, kaya umuwi na po ako. Bibili po muna ako ng ulam para makakain bago magpunta sa computer shop. Dito ka na kumain. Marami kaming ulam dyan. Salamat po, Aling Adyang. Ay, humahanga ako sa determinasyon mo makatapos ng pag-aaral. Kaya gusto ko kang tulungan eh. Kahit sa maliit na paraan man lang. Ah, may naalala nga pala ako. Ano mo yun? May napanood mo isang sikat na program sa TV. Ano kaya kung sumali ka dun? Oh? Eh, hindi naman po ako maganda. Ano pong gagawin ko doon? Ikukwento mo lang ang buhay mo. Sasagutin mo yung tanong nila, tapos magpapakita ka kahit simpleng talent. Ganun lang. Pag nanalo ka, aba, malaking halaga makukuha mo. Baka tutulong yun sa'yo. Congratulations, Neighbor. Ang galing mo. Pati na niya tatay ko, napahanga mo na lumabas ka sa TV. Salamat, Andy. Utang ko kay Aling Adyang ang tagumpay ko. Patang ito. Bakit naman? Dahil sa'yo po, nagpalakas ng loob ko para sumali sa TV program na yon. Kaya ngayon, may magagamit na ako sa pag-aaral ko sa college. Eh, kaya lang, kulang pa rin ng 50K kung 4-year course ang kukunin mo. Oo, tama ito si Andy. Oo. Magastos kasi ang pag-aaral sa kolehiyo. Lalo na kung 4 na taon. Eh, bahala na po. May trabaho naman po ako eh. Ang mahalaga, may magagamit ako sa aking pagsisimula. Fausto Saldivar ang pangalan ko, Nympha. Isa akong businessman. Ano pong kailangan niya sa akin, sir? Napanood kita sa TV. At totoong hubanga ako sa'yo. Sa hangarin mo makatapos ang pag-aaral sa kabila ng nangyari sa buhay mo. Kaya naman, gusto ko sanang tulungan ka. Ano po? Ipapasa kita ng scholar sa ating foundation sa ating opisina. Upang kami nang sumagot sa lahat ng mga gastos mo sa iyong pag-aaral. At may tatanggapin ka pang allowance bawat buwan.
kabataan katulad mo ang karapat-dapat tulungan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Tanga ka pala eh. Bakit mo naman ako sinampal, Lucas? Eh, wala naman talaga akong pera. Kasi nga, tanga ka. Alam mo lang hindi ako mapahig na wala kang madalihensya. Umuwi ka pa rin dito na walang pera. Eh, wala nga magpautang sa akin dahil hindi ko pa nababayaran yung mga nahiram ko. Bobo! Ay, maawa ka naman sa akin. Ako na nga nagtatrabaho para mabuhay tayo. Para makapagbisyo ka. Tapos ganito ba ang gagawin mo sa akin? Sinusumbatan mo ko? Ha? Sinusumbatan mo ko? Buti lang sa'yo yan. Bumagsak ka sa daig. Makinig ka sa akin, ha? Puntahan mo, magaling mo na. Kumati ka sa napanalunan niya sa TV para may pera tayo. Lucas! May karapatan ka rin sa pera yun. Dahil buhay nyo ang ginamit niya. Nay! Bakit po ganyan ang itsura niyo? Puro kayo tasa. Tutok na isang silay niyo. Dinigmong ka pa ni Lucas. Kasi wala kaming pera. Ang sama naman pala ng ugali ng kinakasama niyo. Wala lang kayong may bigay na pera, ganyan na ang ginawa sa inyo. Hindi naman, anak. Naaburido lang siya dahil sa kakapusan namin. Kaya sana, bigyan mo ako ng pera. Oo. Bigyan mo sa akin yung palahati ng napanalunan mo. Total, kasama rin ako doon sa kwento mo. Ay! Talaga bang wala na kayong pagmamahal sa akin? Talaga bang puro sarili na lang ninyo at sumaluka sa mahalaga sa inyo? Limpa. Inayanak niyo ako. Sana paalagaan niyo naman ang mga pangarap ko. Pasensya na po. Pero hindi ko kayo mabibigyan kahit pa magalit kayo sa akin. Walang siya talaga yung nanay mo, Limpa. Balihan, Chang. Pasensya ka na. Hindi ko mapigil ang sarili ko na magalit sa kanya. Wala na kasi na itulong sa iyo. Gusto pang ulin ang biyayang nakamit mo? Eh, hindi ko maintindihan kung anong klaseng ina siya. Nagalit po siya sa akin. Pinagmumura ako. Huwag mo na siya intindihin. Basta ituloy mo pa rin ang sinimulan mo maganda. Para sa iyong buhay yun at umasa ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos kahit wala ang magulang mo. Eto na. Bubuhusan ko na itong pinto. Yan. Yan. May gasolina na ang pintuan ng bahay. Mangbango. Lucas, anong ginawa mo? Bakit mo binuhusan ng gasolina ang pinto ng bahay natin? Ngayon, isindihan ko na. Hindi ako pinusin. Mamamatay kami dito. Kailangan makaalis ako. Limpa. Alam. Salamat sa Diyos. Nakaligtas kayo sa tulad ngayon. May mga paso pa rin ako at sugat. Dahil sa pagtalon ko sa bintana namin. Gagaling din po ang lahat ng yan ni Nay. Ang importante po, buhay kayo.
hindi namatay tulad ni Mang Lucas, makakasama ko pa rin sa'yo. Anak, tatanggapin mo pa rin ba ako? Sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo.